Hello mga kabubong! Welcome to Caspar Roofing Channel. I'm Paul Castillo and for today's video, nandito tayo ngayon sa ating project sa Neapolitan Fairview na kung saan sinimulan na natin yung ating re-roofing project. Pero bago nga yan pala, shoutout kay Sir Felicito Limbo at ng kanyang mga anak sa West Virginia and Texas. Maraming salamat sa inyong tiwala sa Caspar Steel. Pero bago yan, please don't forget to like and subscribe because it's time to Bruce the Roof! So ayun, mapapansin nyo, ito na yung siya ngayon. So ayun, nag-start na kami magpalit ng bubong. At syempre, una natin gagawin ay papalitan na natin yung ating mga corrugated na bulok na, di ba? So ayun, and then, pagkapalit ng ating corrugated, nakyat na natin yung mga roofing. Not sure kung nakyat na nila lahat ng mga roofing, pero yun ang proper po talaga. Pag kinalas yung gutter na bulok, papalitan natin ng bago. Parang medyo maganda panahon, no? Parang uulan. Pero at least, kung dumating man yung ulan, naka-covered na yung ating bubong. Ay, mapapansin nyo, portion by portion po yan na kinakalas and then pinapalitan ng bagong roof. Di ba? Tawagin natin yung aming project in charge dito. Come, Clarence. So yun, nakapagpalit na kami ng gutter, hindi nag-start na yung installation ng aming roofing. Pero as of now, nasa 80% na yung installation ng ating roof. Mga canopy na lang at saka kabuuan and then finishing and then touch-up paint. So, the reason bakit ito ginawa natin video, para makita ng mga anak ni Sir sa ibang bansa, sa West Virginia at saka sa Texas, yung kanilang bubong. So, ayun, Clarence, ano yung status ng bubong ni Sir nung una? Yun, no? Di ba? Parang regalo ko pa ito nung Christmas, di ba? Outstanding OJ dito ng Caspar. Alam niyo ba? Okay, ano yung status ng roof ni Sir nung bago niya pinalitan? May bulok-bulok na po sir, butas-butas na po yung dulot. Ang laylayan dyan sa taas, tapos yung sa baba, butas-butas na po. Tapos may mga ano na po, marami na pong kalawang. Kalawang. So, Opo. tingin mo, kailangan na ba palitan? Opo, kailangan na po. Bakit? Dahil butas-butas na. Opo. Kukulit mo! Ito talaga, director natin, cameraman, makulit na. Okay, so ano unang activity yung ginawa natin dito? Nagbaklas po. Nagbaklas ng lumang yero. Tapos gutter. Opo, gutter. Tapos una natin install. Yung yung gutter muna, tsaka bago yung panel natin. Oh. Di ba? Magaling. Oh, pasado ka na. OJT namin to ha, PIC OJT from the best. Shoutout mga classmate mo. Shout out mga classmates sa Division Scott. Family mo, mas bate. Family ko, mama, papa, hi sa inyo. Oh, di ba? So, ano masasabi mo? Wala sir. Biglang na yan. Anong natutunan mo sa roof? O baka may hindi ka pa alam na kaya namin i-discuss? So actually sir, may nalaman naman po ako sir sa may sa pag-renovate ng bubong at saka pagpalit ng bubong talaga tsaka gutter. So ano, meron ka bang gustong malaman about sa mga roofing, sa mga previous project natin? Di ba? Marami tayong project, iba-iba. So, meron ka pa bang gustong malaman? Baka sakaling magawa natin ng video sa susunod? Yung gusto ko pong malaman yung lagay na lang ng stone coated paglatag kasi hindi pa ako nakakita ng ganyan paglatag eh. Okay, yo. Sama mo yan sa ating video. Diba? Para malaman mo kung paano ang tamang pag-install ng ating stone coated. Tama? Opo. Alright, sige. Thank you, Clarence. Back to work. Go! So, ayun, nakapag-install na kami ng gutter paikot. And then, yung roofing, almost nasa 80% na installation natin. At good thing, di ba? So, ganda ng paka-install. At saka yung color, no? Ang ganda ng blue. Pinili talaga nila, ma'am, nila sir, yung color blue. I think si ma'am yata ang pumili yung may gusto ng color blue or yung anak niya. Not sure pero kasi nag-present kami ng mga swatches sa office. Color blue talaga yung ni-request nila. Kaya medyo natagalan dahil nagkaroon ng inventory. Actually, fresh yung materials na to from abroad kasi ni-import natin yung ating materials sa China. Aminin natin, China tayo nag-import. Pero maganda naman quality ng China. Hindi naman not necessary lahat ng mga materials sa China ay hindi maganda. Maganda yung materials natin. And rest assured,
ay yung warranty natin. That will take siguro mga 25 years or 30 years. So, depende na lang po yan sa maintenance. So, panood nyo na aming previous video kung paano minimaintain yung ating roofing para umabot siya ng 30, 50, and 100 years na sa proper maintenance po. Yan, di ba? So, yun. Nagkakabit na lang kami ngayon ng ridge roll. So, parang medyo hindi magandang panahon. So, kailangan matakpan na natin to ng ridge roll. And then, part na to. Ito na lang portion na to. Pakita mo yung lalatagan natin just for today. Ngayong araw lang ito. So, imagine mo, di ba? Ganun lang kami kabilis magtrabaho. Basta, syempre, mas mabilis na mas okay yung quality. Di ba? Ito ang gusto-gusto ko sa pagte-text screw. Pakita mo to. Yan, ganyan tamang pagte-text screw, hindi baon na baon. Ito. Yan. Ito yung gustong-gusto kong pagte-text screw. Yung hindi na-dent yung rib niya. Kasi yung iba, lalo na pag mga hindi talaga roof installer, yung pag i-install, yung rib niya yung text screw ay bumabaon sa rib. So, yan. Pinifix na natin yung mga laylayan. Mapapansin nyo, buong laylayan yan may text screw. Kasi yung pinaka-weak sa part ng roof talaga ay yung laylayan. Kasi dyan pumapasok yung hangin. So pag hindi okay yung paka-fix dyan, maaaring lipain yung ating roofing. Pag magkaroon tayo ng malakas na, bagyo. Diba? So ayan, ito na nga yung sasabi ko. Na pag nagsisilan tayo, dapat hindi naka-expose sa ridge roll. To, pakita mo to. Direct. Yan. So, yan yung proper. Oh, di ba? So, yun ang proper na paglalagay ng sealant sa ating mga bandage para hindi siya madumitingnan. Di ba? Pero minsan kasi may mga gusto na client na nilagyan ng sealant sa loob, lalagyan pa ng sealant sa labas. Preference nila yon. So, ginagawa naman natin yon. Ang gagawin na natin, lalagyan natin siya ng, patcha paint para kasing color ng roof eh. Tama? Pero kung ako mas okay po talaga yon dahil hindi siya madumitingnan. Yan. Yung distance nun, kung mapapansin nyo, alam, marami namang hindi mga roofing installer. Pero kasi yung mga owner naman, normally hindi naman talaga nila alam yung ginagawa natin sa roofing. Ang distance po na standard ay 4 inches na overlapping. Yung pinakita namin sa inyo kanina sa video ng pagsilant, ino-overlap po yan ng at least 4 inches. Standard yun 4 inches. Huwag kayo pumayag na hanggang 2 or 3 na lang kasi in a long run, magkakaroon po yan ng tulo. So, magiging problema nyo po yan. Alright! So, anong tanong mo kanina? Abdon? Ha? Problema tayo dyan. Anong problema? Kulang na isang yero mahaba. Kulang isang yero mahaba? So, paano natin masasolve yan? Ha? Okay, so gagawin natin, lalagyan muna natin siya ng temporary roof. Yun yung kinagandahan natin, di ba? Kasi may sarili tayong machine, meron tayong sariling materials. So pag nagkulang, ako kasi as much as possible pag kulang, hindi ako pumapayag na may dugtong. So kailangan buo talaga yan kasi long span. Ibig sabihin long span cut to size. So lalagyan muna natin siya ng temporary roof na may dugtong. Then papalitan natin siya ng bago, ng buo, di ba? That's free delivery and free. No additional charge. Kasi kasama po yan sa binayaran nating client. Yun yung tama, di ba? Oh, yun. Di ba? Ganun lang yun. So, yung mga ganyang problema, don't take it seriously. Masasolve natin yan. Apelado! Hi ka sa vlog natin. Kamusta naman dito? Ba't parang ang bilis ang performance nyo ngayon? Ba't parang ang bilis ang installation nyo ngayon? Bakit nga ba mabilis? Ha? Tulong-tulong? O mas mabilis yata ang bago mong kasama? So, ayun, di ba? Sa apelado matagal na yan. On and off lang sa akin yan. Kasi Abdon, pinakamatagal. Siya lang pinakamatagal ngayon. So yan, yung mga ridge roll, yung laylayan, kailangan gupitin natin yan. Gupitin natin yan na naka-design sa rib para hindi siya pangit tingnan. O, diba? Ang gamit natin dyan na cutter ay pang right hand na scissor. And then, syempre, i-rivets natin yan. Diba?
So, yun yung mga kulang natin, yung isang yero na mahaba at saka yung end flashing. Although sa quotation kasi yung end flashing natin ay isa lang. So, since naka-lump-sum naman tayo, kung ano yung kulang, pupunuan natin yan without additional charge sa ating mga client kasi lump-sum contract to. So, ibig sabihin ng lump-sum contract ay babayaran kita ng ganitong worth basta kailangan makumpleto mo lahat, ma-serve mo sa akin yung aking roof na magandang materyales, maganda pa ka-install, at no additional charge. Yun yung kinagandahan ng lump sum. Kasi kung hindi lump sum to, minsan kasi, syempre, natin may iwasan yung mga estimator nagkakaroon ng mistake or yung nagsusukat. Minsan may nakakaligtaan. Pero normally talaga ay sinasama na namin yung mga kulang na hindi kasama sa contract, especially pag lump sum yung kontrata natin. At yan ang hindi rin alam ng ating mga homeowners o mga may-ari ng mga project na pag may kulang, minsan may mga additional charges. Like, actually may naging client tayo, naging experience nila yan na tinapos natin yung project dahil iniwanan ngayon ng mga contractor. And by the way nga pala, huwag kayong maniwala dyan sa mga Facebook, mga post sa mga simple-simple contractor lang or mga roofing installer na hindi naman roofing installer yung iba dyan. Nagagrab lang ng mga photos niyan. Munti na nga to sila, sir, talaga. Yung ibang client natin talaga as in naluko na, especially yung mga nasa abroad. So good thing lang talaga na yung anak nila, sir, nagse-search talaga sila, nag-google. At hindi lang yun pinaka-importante sa lahat. Puntahan niyo yung kumpanya kung merong opisina kasi kung wala, babay talaga kayo. So yan, mga experience sa ibang mga client. Yun din ang reason bakit tayo napili nila, sir, kasi pumunta sila sa opisina natin. So may opisina tayo, di ba? So meron tayong may pagmamalaki na opisina. And then, andun yung mga products natin na makapagpili sila, pati yung mga color. Yun na syempre, naging hesitant sila sa pagbabayad. Kasi syempre, kahit ako naman ako yung owner, pagkakatiwala ko ba yung payment ko dito? Bakit kailangan bayad ka agad bago i-install, bago ibaba yung materials? So, yun yung mga, actually, yun naman ang proper talaga sa amin ngayon. At saka hindi lang naman sa amin, sa lahat ng mga roofing company. Dahil nga, matrabaho kung magpapa-CI pa tayo. Pero kung may mga business, madali lang po i-CI yan. Pero pag mga personal, mahirap po yun. So I hope maintindihan nyo kami at maintindihan nyo yung Caspar. Basta rest assured, isa-serve namin yan yung roofing nyo na maganda ang materyales at maganda yung pakaka-install. Dahil alam nyo po mismo, meron kaming opisina, so legit roofing contractor kami. Meron kaming business permit. Nagbabayad tayo ng BIR at marami tayong binabayaran. Business permit natin, ang mahal-mahal, di ba? So, yun! Ganun lang yun. Yun nga lang, natatalo tayo minsan ng mga nagpapanggap ng mga roofing installer dyan, pero mga plumber pala yan, at sa mga foreman, yun nga lang, nagiging problema. Pag nagkakaproblema yung bubong nila, mahirap na hanapin. Minsan, unlike tulad ng ibang client natin, yung nasa Cavite, nakuha na yung pera, hindi ginawa ang bubong. Di ba? Pakakuha ng down payment, wala na. Napunta nila, bahay. So, pagpunta na sa bahay, wala, nagkabaranggayan, hindi na ibalik yung pera. Kasi maraming dahilan na nagkakasakit daw. Kaya, make sure, panoorin yung aming vlog. Sa aming previous video, papakita rin namin yung zone. I-re-upload namin kung paano ang tamang paghanap ng legit roofing installer. Kasi may mga requirements po yan. Alright! So, back to work! Let's go! So, yung kapos natin dito, ito. Lalagyan muna natin ang temporary roof. Hindi po natin yun ilalatag yung sir? Hindi. Subukan nyo, ilatag nyo. Kasi gugupitin din naman yan di ba? Okay, so latagan muna natin ito ng roofing, yung dun sa part na yon. And then, ibabalik na lang natin yan. Papalitan na lang natin yan once na dumating na yung ating bagong roof, kasabay yung nagkamali yung tao natin mag-estimate ng end flashing. So, bali, ilang pirasong end flashing kulang? So, 5 pirasong end flashing. So, imagine nyo yun. Kung hindi nyo alam yun, babayaran nyo yun. Diba? Okay, ano ba? So, ito na lang gagawin natin yung mga canopy. Yan. Papalitan natin yan, pati yung gutter, capping, and then flashing. Pati dun sa kabilang side, papalitan natin yan. So, So, yung patapos na natin mga ridge roll, paka-install, ginugupitan na nila yung mga gilid. And then, mga 2 days, 3 days siguro, tapos na tayo dito lahat. Itatouch up paint na natin yan.
And then, make sure lang pala yung mga kinalas natin na roofing nakasalansan na mabuti tulad niyan. Pag ibababa natin yan, kailangan din natin yan isalansan ng maayos. Kasi baka kailangan pa ng ating kliyente yan. No! So, ayan, let's go! Wall flashing, pero kapingan na rin natin. Maganda yung nakakaping para susukatan yung mabuti ha. Para mapabend natin na maayos. Ayun, end flashing. Opo. Isang piraso end flashing. So, kulang pa. So, yun. Yun na lang mga kulang natin. Then, touch up paint. Paliwanag na lang natin yung kila sir. So, maintindihan din naman nila yan. At, yung mga capping. So, within this week, tapos na tayo. Finish na lahat yan. Abangan nyo na lang yung transformation ng ating bubong. Yung transformation ng kanyang bubong. So, I hope matutuwa yung ating kliyente. Di ba? So yan, dyan na natatapos yung video ito at maraming salamat sa inyong pagsama and I hope marami kayong natutunan. By the way, shoutout nga ulit kay Sir Felicito Limbo at sa kanyang mga anak sa West Virginia and Texas. Maraming salamat sa inyong tiwala. Rest assured po, mapapanatag kayo, magiging maganda ang inyong roofing, quality at workmanship. So all about roofing, please visit www.casparroofing.ph or Caspar Steel Roofing Incorporated in our Facebook page. And remember, if you want a strong, durable, and built to last, all you have to do is reserve.